Sabi ko, Tol, aralin mo nga itong Bitcoin. Ang ganda ng volatility eh. Sabi niya, teka lang, sino ba may-ari niyan? Sabi ko, hindi ko rin alam. Naging greedy na talaga ako. Sabi ko, pasok tayo dito. Ano to? May safe moon, moon token. Basta may moon, pasok ka. Wala. Ubus lahat yun. Hindi ako nagre-research ng mga altcoins. Pero, it's not saying na hindi ko sila papansinin. Papansinin ko sila at the right time. Welcome sa isang special episode ng The Trader's Journey Podcast. Itong Trader's Journey Podcast, hindi namin dito goal mag-inspire, hindi rin namin goal dito mag-motivate. Ang goal namin is to awaken every trader sa mga opportunities and challenges ng trading. Pero sa special episode na to, syempre, dalawa na special guest ang meron tayo. Pag-uusapan namin yung journey namin last cycle. Ano yung mga ginawa natin last cycle and ano yung ibang ginawa natin naman this cycle. Okay? So, without further introduction, eto na si Kuyang. Bati ka muna. Titos and titas, pakinggan nyo yung naging journey namin at naging diskarte from last cycle hanggang ngayong cycle. No? So, mga developments namin sa aming mga naging strategy. At nandito naman si Tito Kristan. What's up? Thank you for inviting me again. Eto, masaya to. Masaya ang kwentuhan, no? Sabi ko nga, tambay style lang, no? Unahin natin siguro yung journey natin. Last cycle na lang, wag na tayong pumunta doon sa 1997, 1998. Wag na tayong doon. Yung last cycle na lang. Kasi a lot of people are saying na this cycle is different, di ba? So, marami ding mga bagong traders ngayon na pumasok lang ngayon cycle. Yes. So, ano nga ba? Ano ba yung iba ba talaga this cycle? Ano ba yung pinagkaiba nito? Kung magkaiba man. Alright? Last cycle, nung it started nung si Bitcoin broke nung $20,000 per Bitcoin, di ba? So, doon nag-start yung bull market natin no? So, prior to that and after that, Tito Chris, ano ginagawa mo? Prior to the last cycle? No. Prior to the breakout. To the breakout. 20K. So, okay. So, pumasok kasi ako sa Bitcoin in December 2019. Okay. So, yung last cycle, nag-start nung May 2020. Yan yung official start kasi start ng cycle natin is halving. Halving, yes. May 2020 yung halving. So, nakapasok ako. Alam ko na kasi tinignan ko na ito. Pinag-aralan ko, sabi ko, parang ganda nung palo ng Bitcoin na nung time na yun, nasa $7,000 na yung Bitcoin. Sabi ko, papasok ako. Pumasok ako. Nag-pandemic. Diba? March 2020. Bumagsak to $5,000 per Bitcoin. Sabi ko, son of a, bumili ako lalo. Yun. So, yun ang pasok ko. Yun ang una kong pasok. Tapos, from there, yun, daming naysayers, sinasabi, I'm crazy, I don't know what I'm doing. Wala na, hindi na babalik ang Bitcoin. Kasi nga, di ba, nung the previous cycle, umabot na ng halos $20,000 siya per Bitcoin eh. Tapos bumagsak. Oo, tapos sabi na, hindi na yan babalik, wala na yan, tapos na. Bitcoin is dead. Oo, doon ako pumasok. Lahat nung nagsabi Bitcoin is dead, doon ako pumasok. Okay. Ganda. Ikaw naman, Kuyang. Sa akin, Tito, nagmamine pa tayo nun during that time. Nung dumating yung time na bumagsak yung price ni Bitcoin, tulak na tayo sa kuryente. Oo. sa miner natin. So that's the time na nag-switch tayo. We sold all the miners to buy the actual Bitcoin. Yun. Kasi mas practical na siya. Yes. No, instead na every day, every week may pumapasok na pakonti-konting Bitcoin. Pero pagdating nung bill ng kuryente, isang bulto mo ibabayad. Ibebenta mo rin yung Bitcoin, kulang pa. Abonado ka pa. Okay. Nag-decide tayo na, teka, ibili na lang natin ng Bitcoin habang mataas pa yung demand for the graphic cards Yes. during that time. Kasi pandemic, marami may gustong mag-computer. During that time, mahal pa yung mga graphics card. So, naka-out kami. Nakapasok kami ng Bitcoin, magandang presyo. And yun, doon na nag-umpisa. And I started futures trading din. Okay. Pero eto siguro trivia, no? Hindi mo ba para sa mga nakikinig ngayon, trivia kay Kuyang Jerome. Si Kuyang Jerome ang may pinakamahal na kuryente sa Pilipinas. oh wow. Na individual
Alam mo kung bakit? Ang kuryente niyan buwan-buwan 2 Bitcoin. Ha? Oo. Teka, 2 Bitcoin sa presyo ngayon? Hindi, sa presyo nun. Akala ko sa presyo ngayon. When Bitcoin was trading $100. Oh my Oo. God! So, Nagte-trade na pinapabayad siya ko ng Bitcoin. kuryente. Oh, Tuwan-tuwa ako dito wow! kasi bibilin ko ng 100, minsan makakalabas ako ng 200, 300, bibilin ko ulit ng 150, makakalabas ulit ako ng mas Oo. mataas, doble, triple, no? So, tuwan-tuwa ako doon sa volatility. So, sabi ko kay Tito, Tol, aralin mo nga itong Bitcoin. Ang ganda ng volatility eh. Oo. Sabi niya, teka lang, sino ba may-ari niyan? I love that question. Bakit mas mahal pa sa PLDT? Oo. Kasi stock trader din Oo. kami. Nag-umpisa kami sa PSE. Sabi ko, hindi ko rin alam. Nung hindi niya mapaliwanag, hindi ko rin pinansin. Sabi ko, ayoko yan. Sabi ko, mas mahal pa. Kasi during that time, Yes. kasi kung galing ka sa stock market, di ba? Naghahanap ka ng something na Yes. may value May talaga. fundamentals. Sabi ko, ano ba yung value niya? Ano ba yung fundamentals niya? Hindi mo alam kung sino yung founder. $100 per Bitcoin, ha? Oo. So, hindi ko pinansin. Hindi ko naman alam na pwedeng bumili ng Satoshis, etc. Di ba? So, after ilang years, nung umaakyat na, eto na yung yung bumili na tayo ng miner. Oo. Finally, na-convince niya ako kasi after 2 years yata yun eh. Sabi ko, oh, meron pa palang Bitcoin. Kasi, di ba, kasi sa experience natin sa stock market, kapag penny stock, Yes. paglipad nun, pag nag-crash, hindi na nakakabangon Wala. yun. Wala na Di ba? yun. Wala na yun, di ba? So, medyo hinahalin tulad ko dun eh. Sabi ko, baka pag nag-crash yan, hindi na makabalik. So, after 2 years, nagkukwentuhan kami, ha? Meron pa palang Bitcoin? Sabi niya, ito, pwede mong i-mine, ganyan. Ako, risk averse ako eh. Yes. This time na. Sabi ko, sige, bili na lang tayo ng miner. Ah. I-mine na lang natin para, kasi, kesa bibili natin, baka mamaya malugi. At least, sabi ko, yung mining, hindi masyado masakit yung loob mo kasi Konti-konti parang lang. nakukuha mo siya ng libre. Oo. Pero without understanding na malakas pala sa kuryente. Oo. Ano, nag-dip siya? Oo. Nag-dip. Oo, talo ka nun. Ramdam na ramdam mo. Ramdam eh. Sabi ko sa kanya, teka, benta na lang natin yung mining machine. Bumili na lang tayo ng actual, budigahin na lang natin. Kasi nung time na yun, sanay na kami magbudega. Ayun, doon Oo. kayo magaling. Oo. So sabi ko, teka, bili na lang natin yung actual Bitcoin, budigahin na lang natin. So Magkano na yung Bitcoin yung time na yun? we started buying ako nasa 4,500 eh. Doon ako nag-start eh. So 6,000 tinitignan ko na siya. Sabi ko, kaya pang bumawa nito mga 4,500. So started buying 4,500. Pero ang bilis lang noon. Mabilis lang. Konti lang nabili na sa 4,500. Hanggang sa umakyat na naman, all the way to 14. I'm buying all the way to 14,000 eh. Pakonti-konti lang naman, satoshi lang. Kasi nga doon ko na naintindihan na pwede palang bumili ng konti. So 4,500, 6,000, 8,000, all the way to 14,000. Bili, tapos nag-collapse na naman, nag-correct, balik na naman ng 10,000, 8,000. Kasi yun nga yung pandemic, yung sinasabi mo. Yes. Pagdating ng pandemic, buti ka nakabili. Ayun, mahirap nun. Ako Sarado lahat kinabahan. ng bangko. Nakakatakot. Ako Nung time na kinabahan. yun. Kasi dahil pandemic, kala mo baka end of the world, ganun. Yes. Oo. Paano kung mawala ng internet? Oo, ganun. Saan mo ika-cash out nga naman? Oh, yun ang mahirap. Oh, cashing in nga, hirap na ako nung Oo, time na yun eh. hirap. Oh, hindi ka makapunta sa bangko, sarado yung mga bangko, Oo. daming issues nung time na yun. Oh. So, sabi ko, tsaka syempre, you're managing your finances eh. May business ako. So, sabi ko, syempre, unahin ko yung business kasi may mga tao nakasalalay Oo. kung gutom yung mga employees kung magko-collapse yung business ko. So, syempre, pinamanage ko yung finance na sabi ko, hindi, kahit may pambili ko, pero kailangan kong alalayan kasi baka mamaya hindi mag-recover yung Bitcoin, maipit ako, tapos kailangan ko maglabas ng pera sa negosyo, patay. So, hindi ako gumalaw. In short, hindi ako gumalaw. Ang tinitignan ko noon during that time, sabi ko, sige, hindi natin alam gaano katagal yung pandemic. Diba? Yes. Pero nung tumatagal na, sabi ko, sige, huling-huli ko nang gagalawin sa funds ko yung Bitcoin. Muntik pa manganib eh. Muntik ko pa maibenta at a lower price eh. Below 20,000. Kasi sabi ko, worst case scenario, I have to save my business eh. Kasi may mga empleyado na kasalalay. Worst case scenario. Pero sabi ko, itong Bitcoin, yung huli kong nang ibebenta. But luckily, no, during the pandemic naman, may mga opportunities na nangyari during the time sa stock market, no, na may mga na-turn around kami na trades noon sa stock market. So
Sabi ko, oh yun, medyo nakahinga ako. Okay, mark safe. Mark safe. Ah. Okay, hindi na kita gagalawin. Sabi ko sa kanya. Tapos, below 20,000 si Bitcoin, yun na. Nung medyo nag-stabilize na yung pandemic, Yeah. although, di ba, nakakalabas na tayo, nag-start na ulit mag-accumulate below 20,000 ang Bitcoin. So, yun. Yun. And then came the cycle. Yes. Nung halving, di ba? Then breakout ka ng November 2020. Yes. November 2020. Breakout tayo ng 20K. Tama ba? No, December na yun. Na-break niya yung previous all-time high noong December 2020. 2020. Oo. Tapos ang bilis nun, 60K kaagad. Yes, di ba? so from 20 by first quarter, nag-40. Tapos 40 na siya by the first quarter. Oo. Oo. Di ba? Oo, nakakagulat nga Grabe eh. yung lipad na yun, hindi ka Oo. makakatulog. Oo. Kasi every swipe mong ganun, every refresh mo nung app mo, nadadagdagan yung pera mo. Nakikita mo, 100,000 yung nadagdag, 5 minutes ago lang. Di ba? Talagang iisipin mo, makakabili ka na island. Alam mo, naawa nga ako doon sa mga kaibigan ko iba naman na nakapasok sila sa Bitcoin nung previous cycle, hindi yung last cycle, yung the one before that, yung 20K. 2018, Oo. 20, kailan nag-all-time high yun? 17? 2016? 2016, Mm. di ba? 2017. 2017, December tama. 2017 yung Tama peak yun. nun eh. 2017, pasok siya, bumili siya at mga all-time high, mga sabi Ah. natin 19K, sabihin Oo. na natin. So, nung tumama ng 20K nung 2020 December, nag-umutang pa siya para bilhin yung last. Pagtama ng 20, binenta na niya lahat. Ay, nako. Pero sabi ko kung bibenta, I need to break even. So, kung may bibenta yan, binenta. Wala, nag-break even. Yung isa naman, may kaibigan ako, pumasok ng takot na takot. Sabi niya, all-time high, Chris, bibili pa ba ako? Oo, bumili ka. Bumili siya, 20. Tapos nung nag-25, benta ko na kung bibenta. Buti nakinig siya. Nakinig. Oo. Tapos nakita mo, January, ang ganda. Jan, Feb, March, all the way to 40 tuloy-tuloy. plus yun eh. Ayun, so happy na siya. So maganda yung movement ng time na yun. Pero, syempre, may mga down parts din siya, di ba? Nung mga May, June, yung mga pabagsak eh. Yun yung parang, naku, parang dapat pala binenta ko na nung 40 plus. So, May mga ganon. Naisip ako. Hindi talaga mawawala yung ganong experience eh. No? Yes. Manghihinayang ka talaga eh. Pero with Bitcoin, no, mapapansin mo, since nga panay ang basag niya, all-time high, few years ago, tapos all-time Yes. high ulit, ngayon, di ba? Maiisip mo na it's not a good idea talaga to sell your sell. Bitcoin, no? At least yung binodega mong Bitcoin. Kasi manghihinayang ka talaga Yes. kapag binitawan mo. So, dahil nga doon, malakas sobrang conviction ko nga sa Bitcoin noong time na yun. Na, kahit naman nga, malakas sobrang conviction ko na nung bumaba yung price nga, nung 2021, bago nag-all-time high ulit, bumibili pa rin ako. Bumibili ako all the way hanggang nag-67,000 siya. Oo, bumili ako. Tapos nung bumagsak, doon medyo napamura na naman ako. Sabi ko, ano ba to? Teka. Oo, ang laki ng mga binili ko na. Sabi ko, sige na, okay. Never mind, okay na tayo. So, tapos bumagsak pa. Oo. Di ba? Yung nung time na yan, ay siyempre Bitcoin lang naintindihan ko during that time eh, no? So, happy na tayo sa gain natin sa Bitcoin nun eh. Tapos, siyempre, nag-stagnate yung Bitcoin. Tapos, yung mga altcoins, di ba? Nagpasukan. During that time, Ibang narrative, ano? oo, Grabe hindi pa ganyan yun. karami yung altcoins Oo. nun, pero matutuwa ka kasi parang bibilis ng lipad nito mga Bilis, altcoins eh, di ba? oo. So, nakaka-attract talaga. So, ako, ginawa ko. So, part of my profits nun sa Bitcoin, nilagay ko sa altcoins. Every narrative, meron ako dapat dyan. Naalala ko, kinuwento mo to, doon ka nasunog. Oo. Actually, lahat tayo. Kasi kahit ako, Yes. yun din kumita Bitcoin. Sabi ko, gusto ko nang mas mabilis. Oo. So, pasok ako sa, lahat tayo pumasok sa altcoins eh. Yes. Ang dami ko, yung pinasukan ko noon, doon ako nag-umpisa yung talagang active trading. Dahil sa altcoins. Kasi nga, pasok ka dito, benta mo dyan. Ang ganda eh. Isang araw pa lang, bam, kumita ka na. Talagang yun, ang sarap ng kita noon, no? Tuloy-tuloy, doon kami talagang, laki namin kumita, no? Saya-saya ako.
Pero problema nga ng altcoins, yan na, pag bumagsak, Bumagsak, talagang solid din. oo, solid daw, boss. Naalala ko pa no'n, nung yung mga narrative 'no, merong metaverse play. Yun. Halos alam mo ba na may binili pa akong NFT, na dahil during that time hot yung mga NFTs. Yes. Decentraland, Yeah, yan yung Decentraland, yeah. Decentraland natandaan mo, tsaka Sandbox, 'di ba? Oo, Yan yung sabi na Sandbox. you buy a piece of NFT, a piece of land, Yes. virtual land sa Sandbox or Decentraland. And then yung piece of land mo na yun, pwede mong parentahan, pwedeng Yeah. studio, podcast studio yan, pwede maging Yeah, concert venue yan. Ako, pwede mag-concert si Taylor Swift dyan, sila Bruno, mga ganon, di ba? Ganon yung hype, no? Sabi ko, kailangan magkaroon ako niya. Oo. So, merong isang nagbenta na, during that time, ang mahal na sa Decentraland. Kumbaga, sa real estate, prime na sila Decentraland and Sandbox. May nag-offer ngayon na mas bagong entrant, Solanium yata yun. Sa Solana pa rin, na NFT Solanium. Oh. Nagbebenta ng lupa. Sabi ko, yung benta niya noon during that time, nasa mga $6,000, isang lupa. Sabi ko, pwede na to. Binili ko Ay, ng $6,000. ano ba yan? Corner lot ba yan binili mo? Hindi lang corner lot, commercial lot. Commercial. Sabi ko, okay na to, commercial lot, 300,000. Di ba? Kasi $6,000, mga 300,000 pesos. Pwede na to, sabi ko ganun. Okay na to. Sige, antayin ko na lang. So, ano pa lang yun, white paper pa lang yun, boy. White paper lang, tapos drawing lang nung Yun ang labanan piece of talaga land dati, nun. no? White, Oo. pagandaan ng white paper. So, totoo yun. Grabe nun, no? Hype na hype yung metaverse noon. Tapos, ayun. Wala na. Hindi ko na nakita. Wala na ngayon. Nalubog na yan. Pero, nung last cycle din, yung malala, yung mga well, pwede ko ba sabihin yun? Yung shitcoins? Oo, yan. Oo, Yung yung- shitcoins, yan. Oo, yung mga moon coins, yung mga, alam mo na, safe moon, naalala mo yun? Na pumasok ka ba dun? Hindi. Ako pumasok ako Naging greedy na talaga ako. Sabi ko, pasok tayo dito. Ano to? May safe moon token. Basta may moon, pasok ka. Oo, sus, wala. Ubos lahat yun. Talaga. Di ba nakulong yung founder na nun, nung safe moon? Yata, no? Parang may Parang kaso. na-convict siya of something So, yun yung mga maraming pumapasok. Naalala ko pa yung Dogecoin. Oo. Yan yung yan ang OG ng OG. meme. Yes. Oo, na talagang sabi ko, iwasan mo yan. Oo, mayayari ka. Pero ako naman, di nakaiwas, bumili din. At hindi lang, Dogecoin, may Hogecoin, may Kung ano-ano. ano-anong ba Kung binili ano-anong ko. aso. Oo, lahat binili ko na. So, nung binili ko nun, parang na-realize ko, ang lala pala. Kasi nung nakita ko na gaano karaming mga nabili kong mga altcoins, at saka mga meme coins, malaki pala. So, sabi ko, buti pala, ang ganda nung nilipad ng Bitcoin, safe ako. Oo. Otherwise, talaga, ang laki ng talo ko doon sa mga So yun. it's important to have a hedge, no? Kung nagte-take tayo ng risk on other aspects ng Yes. trading natin, like itong mga meme coins, shit coins na tinatawag, no? Importante na meron kang pangsalo. Bitcoin. Yes. Diba? Kasi ano man mangyari dito sa nilaro mo sa kabilang side, may sumasalo. Yes, totoo yun. Oo. Kasi kung tinignan ko, yung mga altcoins ko hanggang ngayon, talo pa rin. Oo, Wala hindi na. na Talo pa bumalik, rin. no? Hindi na Karamihan, bumalik. wala na, hindi na Oo. bumangon eh. Yung building ko nga, hindi ko na. Ako nga, hindi ko na alam. Yung lote, wala May na. binili din ako lote sa Cardano. Hindi ko na alam nasa na yun Nasaan Ano ba yung lote yun? Hindi mo na alam kung paano buksan eh, Paano di ba? Pati yung sa Polkadot, pinasukan ko yung Polkadot, ang daming ecosystem niya. Ang dami niyang mga chains. Hindi, ang gulo-gulo. Ako, paano ba ito? Pinag-aralan ko, paano ako papasok sa mga chains? Pasok. Ngayon, hindi ko na maalala kung paano pumasok. Kasi ang gulo. Sabi ko, oh my God. So, yun ang isang natutunan ko. Pati nung time na yun, natutunan ko yung liquidity farming. Yield farming. Yun, nasubukan ba niyo yun? Staking ang ginawa ko lang. And launch pools and Launch airdrops. pools, oo. Yun, okay. Ako launch pools, nagpa-participate ako niyan. Ang ginagawa nun, yung mga launch pools kasi, yung mga new projects, doon nilo-launch sa isang blockchain, ano? I think Solana rin yun eh. So, pero kailangan mo mag-stake nga ng token nila. Yes. So,
mas malaki yung token na stake mo, mas malaki yung allocation mo sa mga launch pools, 'di ba? So, sabi ko sige, pwede na rin Ganda. 'to. Kasi nakikita ko no'n sa mga launch pools nandun yung 50x, Oo. 100x. Early adopter, eh. Oo, una ka. Sabi ko Yes. sige, okay ako. Bibili ko, nag-stake ako ng token. $3 ang price ng token nung binili namin. So, in-stake ko. Tapos yung mga launch pools, kailangan mo pala siya actively mag-participate doon. Merong May mga Ah, task. may yes. mga task ka na kailangan gawin. Let's say ito, magpapa-whitelist ka muna, tapos ganitong oras lang pwede. Pag nalagpasan ka na nung oras Wala na na. yon, wala na. Tapos after mo magpa-whitelist, kailangan mo may confirmation. Basta ang dami pala nung Dami, process, oo. hindi ko alam. Hindi ko naman pala kayang tutukan. Usually, yung mga listings na yan, gabi, no? Mm. So, pagkagabi, tulog na ako. So, Ah. actually, hindi ko rin siya na-maximize. Merong ilan lang ako mga nakuha. And hindi lahat dun sa mga launch pools na yon nagte-10x, nagpi-50x, no? Yung iba, 2x lang, yung iba, Bagsak din. bagsak pa. Mm. Tapos, sobrang konti lang pala ng mga allocations. Allocation. Alam mo yung pagkabibili ka, let's say, nag-stake, yung in-stake mo is worth, let's say, $10,000, Okay. no? Ang pwede mo lang makuha dun sa allocation mo sa launch pool, worth $100. Mm. Ganun lang. Minsan less. Minsan, worth $50 na Naka-vesting bibigay pa. sa'yo. Oo, Naka-vesting. ayun. Sabi Ah. ko, ganyan. Alam mo yun yung mga pagkakamali ko last cycle na, kasi nga nag-e-experiment tayo. Yes. Ine-explore natin yung last cycle eh. Ano yung mga opportunities na meron dito sa crypto space eh. Parang yung pinagkaiba nga nung last cycle dito sa cycle na 'to, mas experimental nung last cycle ano, compared dito Bago ngayon ano. kasi lahat. Oo, pero ngayon parang itong cycle na 'to siguro is defined with memes. Yes, Sa dami ng meme coin. Oo. Pero yung last cycle yung mga yun ang daming mga sinusubukang iba't ibang mga, whether it's metaverse, Mm. mga staking, mga launch pools. Kasi the previous cycle was mga ICOs, 'di ba? ICOs, Yes. So nag-iba-iba ngayon nung ating cycle airdrops, maraming gano'n, 'di ba? So, pero yung sa akin, yung yield farming, ito yung maganda, hindi ko lang magandang experience or crazy experience. Nag-yield farming kasi maghahanap ka ng mga iba't ibang mga platforms. Mm. Yung nakita ko mga platforms, yung mga binibigay na returns. O, ano magandang APR? Ano magandang APR? Mga ilang percent? 30. Mga 30%. 40, ganyan. 30. Maganda na yan. Oo. Maganda na. Oh, nakakakita ako doon mga 1,000,000%. 1,000,000%. Pero ibig sabihin, kung sa ibang platform, from the exchange, kailangan mo ilipat yung Ilalabas mo tokens yung doon. token. Ilalabas mo. Tama Oo. ba? Oo. So yung mga nakalimutan ko na kung anong mga anong blockchain to eh. Basta maraming mga iba't ibang mga platforms na lumalabas sa iba't ibang mga blockchains, di ba? So may naisa nga ako nakita ko, okay ito. So 1,000,000%. Pasok ako. Naglagay akong pera. Totoo naman, pumapasok pero ang bayad sa'yo kung saan yung token nila. Ano yung token? No problem, yung token nila. So, yan nakita ko pumapasok, ang bilis talagang literally every second parang Parang metro, metro. gumagano. Sabi ko, Oo. wow, galing. Oh. So, sabi ko, antayin ko to. Sabi ko, after parang 1 or 2 days, malaki na kinita ko. Problema, tinitignan ko, ang bilis yung pasok ng token. Pagtingin ko doon sa presyo, ang bilis yung pababa. Hala, patay. Sabi ko, habulan. So, ang nangyari nun, hindi ko, sabi ko, baka, hindi, volatility yan, babalik yan. Hindi bumalik all the way to zero. So, kahit pag at the end, yung nakuha mo, 1,000,000 tokens worth zero. Wala na liquidity. Walang laman. I'm like, push. So, doon ako natuto naman sa liquidity farming. Sa yield farming. Tapos, sa susunod na ginawa namin, kasama ko yung mga kaibigan ko, sabay-sabay kami. Ginawa namin, may nakita kami iba pa, mga nag-start at 50,000%. May iba 100,000%. Pero yung percentage, bumababa din rapidly. So, nung umpisa pagka-launch, 100,000, maging 80,000, 70, 60, 50, ganun yun. Mabilis yung bagsak ng percentage yan. So, ginawa ko, pagka 100,000, pasok. Pagkapasok nung 1 minute, pumasok na yung pera, benta. Labas ka agad. Benta. Pampabilisan ng benta. Yung kaibigan ko, sabi ko, benta mo yan. Ayaw niya ibenta. Siya yung nalugi. Siya yung naipit. Naipit. Pero kami, sinabi ko, basta pag kinita mo, ibenta mo na. So, na-convert na namin to USDT lahat. Tama nga, bumagsak yung Kasi coin. mostly ganun talaga Yes. nangyayari, di ba? Oo, kasi nga, saan nanggagaling yung pera? Eh di sa token, kung ganyan karaming token binibigay mo,
ubos yan. Oo. Ibebenta lang na ibebenta ng mga Oo. nakakakuha. Kaya naubos. Yung naubos, wala na. Wala Kaya sabi ko, hindi ko napapasungan tong mga to ngayon. Sabi ko talaga, kalokohan yung mga yan. So, yun ang lesson ko from the last cycle. Take profit. Oo. Yes. Importante, no? Oo. And how I wish. Kasi nga hanggang ngayon, ikaw meron ka pang mga altcoins from the last cycle. Nawala ng value. Oo, Marami. 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 Wala ka Souvenir na, Souvenir. souvenir. Meron nga, ang problema ko nga kasi, nung bumagsak na, sabi ko, baka tataas pa to. Oo. Eh di, nag-cost average ako. Kasi Yun ang masakit. 90% down na eh, yes. sabi ko. 90% down na, 90% down, dagdagan ko na. Kasi pag ito, tumama kahit Oo. 1/4 lang, bawi na ako, 1/2, kumita na ako. So, dinagdagan ko yung mga position ko sa lahat ng mga to. Oo. Then, ngayon, na-realize ko, dapat di ko na ginawa yun. Kasi Oo. sobrang daming altcoins ngayon na kahit ngayong mga magagandang project, hindi nga bumabalik. That's a problem kapag hindi natin naiintindihan yung altcoin market, no. So kino-compare natin siya sa Bitcoin na Yeah. Bitcoin pag nag-retrace ng 80%, Babalik. 90%, buy. Oo, Diba? buy agad, We tama. cannot do the same No, sa not for altcoins altcoins. kasi not all projects magba-bounce back kasi Yes. pag wala ng pondo, Wala na. hindi na makakabago. Correct. Na last cycle, meron ding isa pa. Ewan ko kung sinubukan niyo yun, yung Axie Infinity. Ah, nag-try na. wow. Oo, Hindi ko Axie, na-try. oo. Hello manager. Nag-hello manager ka ba, Kuya? O, ilang Axie Ilang teams? meron? Ilang teams? Ngayon marami pa eh. Hanggang ngayon, ang dami pa rin eh. Siguro nasa 1,000 pa na na Axie. Actually, Wow. magandang kwento, Tito. Recently siguro mga 1 week ago, sa community ng Axie, merong nagpo-post na buying siya ng Axie. 3,000 pesos per Axie. For Axie, Oh. pwede na. So, nakita ko yung post. Gabi na. Sabi ko, aba, teka, marami pa akong Axie. So, binuksan ko yung Ronin wallet ko. Eh, nakahiwa-hiwalay pa. Sabi niya, hindi sir, kailangan ipunin mo sa isang wallet. Tapos, tinuruan niya ako nung may steps siya na tinuro. Oh, no. And that's the time na sabi ko, teka lang, parang may mali. Parang may mali Kasi sabi niya, sir, ganito gagawin mo, mag-create ka ng isa pang wallet, dito mo ilalagay lahat ng Axie. So, sabi ko, teka. Doon na ako tumigil. Hindi ko na okay. transfer yung Axie doon sa Okay. bagong wallet. Kasi sabi ko, baka mamaya yung seed phrase nasa kanya na. Yes. Or anything can happen eh. Oo. Sabi ko, parang 3,000 pesos per Axie. Kasi sabi ko, pucha, 3 million pa to. Oo, ganun karaming Axie mo. Karami. Sayang to. Sabi ko, sige, peperahin ko na. Kahit gabi na, bumangon ako eh. Pero nung nahimasmasan ako, sabi ko, baka mamaya madali pa yung pati yung ibang wallets ko. Baka Yes, madamay. makompromise. Oo, Yes. makompromise. Sabi ko, di bali na. Hindi ko na ni-replyan. Yung hanggang kinabukasan, nagme-message pa yung tao. No? So, ang lesson, no, kahit na seasoned tayo, sometimes we are caught off guard. Yes. Di ba? Mm-mm. Meron tayong mga vulnerable times na madadali pa rin tayo. Kaya yung presence of mind kailangan talaga dahil maraming marami talagang kawatan dito sa Yes. space natin, maraming hustler. Oo, kaya kahit na tayo hindi tayo exempted. Exempted. Yep. Yes. Pwede oo, pa rin tayo madali. Pwede pa rin. Yes. Ngayon, talon tayo ngayong cycle. So, of all the lessons, di ba? Lahat tayo may mga hard lessons no? Nung nung previous cycle. So, ano yung, kasi nga, yung tanong kanina, is this cycle different? Or, siguro, ang isa pang tanong, ano yung mga ginawa ba natin this cycle na different? Yun. Ayan, Okay. sige. Ikaw muna, Tito Chris. O sige, so unang-una, this cycle para sa akin ay different. Kasi nga, nakapasok na yung mga institusyon. Malaking bagay yun. So maraming pagbabago. Yung Bitcoin, nag-all-time high, bago nung halving. Tapos, ito pa yung isa sa pinakamalaking difference.
Dati, there were about, naalala mo 'to, napag-usapan natin na nagulat nga ako. Dati, there were only 10,000 altcoins. Coins. Now, there are 25 million altcoins. Pambihira, paano umabot ng ganyang kalaki? So, yun yung mga nakita kong pinakamalalaking difference. So yun muna yung sa akin, yung difference na nakita ko. And mamaya, sige, after you share yours, sasabihin ko naman kung ano yung ginawa kong iba Oo. naman this cycle. Mm. Ano Ah, nakita mong difference? Sa akin yun din yung institutions malaking bagay talaga no in terms of para sa akin nakikita ko mas stable yung presyo kasi before Yeah. yung mga maliliit na bagay below 100 na tayo dapat eh. Yung mga isang tweet na ganyan, Oo. malalaking Ah. issue kagaya niyan. Dati malalim yan Malalim eh. yan, Mas malalim. malalim yan dapat ngayon. Pero ngayon nakikita natin may sumasalo. Mm-mm. No, sa 100K meron parang may Meron, mga yeah. nakaabang Yes, talaga yes. no. As if na pagka pinababa nila yung market, may sumasalo. Yes. So nakakainip ngayong cycle sa point of view ng bodegero kasi ang tagal niyang bumaba. Wag na, ayoko Matibay, nang bumaba. matibay siya, Oo. no? Mga dips ang bababaw Oo, na. Oo. The last liquidation event no October 10 was like 16-17%. Oo. Malalim na yun tingin natin. Yes. Pero dati meron pang mga Oo, mas mas malalalim. malalalim. Tsaka sunod-sunod. Tsaka normalan dati na 7%, Normalan. 8% in one day na, let's say in 1 month, mga 3 incident na ganun eh, di ba? Oo. Dati. Ngayon, Ngayon, sabi natin, tatamaan ka sa loob ng isang buwan. If you're actively trading, tatamaan ka ng mga ganong klaseng event eh. Oh. so ngayon medyo bihira na yung mga Bihira na. malalalim. Oo. Ako, ang nakita kong difference this cycle is yung regulation. Kasi iba yeah. talaga eh, di ba? Nung pagpupo Grabe. ni Donald Trump, talagang 180 degrees. You're right. Di ba? Tumahambling yung crypto Yes. regulation eh, di ba? Last cycle kasi puro demanda eh, puro habol lang SEC do different projects, di ba? So, ngayon naman, wala na tayo naririnig na ganon, di ba? Wala nang mga nagdidemanda dun sa mga projects, they can free, and meron na tayong stable coin bill, so ini-encourage na nila na mag-create ka nga ng stable coin and also, nandun na eh, no? Yung framework, unti-unti nakikita natin na bubuo na. So, ang laki ng difference na yan compared nung last cycle. Ngayon, ang observation ko lang, even with that difference, in terms of percentage upside ni Bitcoin, mas maliit ngayon. Mas maliit. Mas maliit kasi last cycle, during this same period, last cycle, halos 3x na tayo eh. 20K nasa mga 50K na tayo nito eh. 50K, 60K na tayo eh. Same period last cycle. So, 20K breakout, 60K, di ba? Nandun na tayo. But ngayon, anong breakout natin? 60, 60, sabihin mo na 60, 70. Sabihin mo na 70, di ba? Pero Wala nasa tayo sa 200. nasa 120 pa lang tayo. So, in terms of upside, Lumiliit. mas maliit yung return. Yun lang yung napansin ko. The reason maybe mabigat na rin no, Ah. Bitcoin. And of course, if you are an institution, bibili ka ba sa sobrang taas na? Right. Di ba? Oo. Talagang kontrolado eh. Pag nakita mo yung galaw, kontrolado siya. Pag umaangat, may lalabas dyan. Bubuhusan yan. Oo, Di totoo. ba? Kontrolado nila yung galaw eh. Diba? So if Saka- your institution na bumubodega, ayaw mo rin itulak ng sobrang layo. Yes, Kasi oo. tataas yung cost mo eh. Totoo, yun, oo. Saka isa pang napansin ko, no, na parang ang daming insider trading nangyayari ngayong cycle na to. Compared to last cycle, bihira ako makarinig ng mga... Actually, wala akong narinig na insider trading. At least not from my perspective. Ngayon, with the big players dami ka Lantaran. nakikita mo talagang may manipulation na talagang obvious na manipulation. And most of it has something to do with Donald Trump tweeting. Diba? Last cycle din isigit ko lang, sa tweet, no? Last cycle, Elon Musk, Elon. CZ, di ba? Yan yung mga Sila malalakas naman na yung tweets, inaabangan natin. SBF, yung Yeah. mga inaabangan ka, di ba, na mga personalities. Ngayon, ang isa na lang inaabangan ng lahat eh. Donald Trump. Ah. Pero kasi pinagkaiba nila kasi, yung mga yon, they're parang independent players Yes. in the market. Mm. Ito kasi, presidente ng United States that affects foreign policy, Fed Global policy, no? iba yung influence niya kasi really affects financial markets. Mm. Kaya pag siyang magsabi, malaking bagay kasi pwede din malaki yung hawak niya.
Tsaka hindi lang crypto Marami apektado. yun, lahat. Siya lahat eh. Yun yung Lahat. pinagkaiba. So, Ah, pero sa issue naman ng anong ginagawa nating different ngayon? Sino mauuna na? Sino mauna do'n? ako mauna na ako. This cycle, based kasi dun sa mga kinuwento natin, experiences natin last cycle, no? Mas maingat ako ngayong cycle. Number one, I focus more on Bitcoin this cycle. Kasi last cycle, may mga altcoins pa ako na mga nilaro. Kumbaga, nag-play pa ako ng altcoins eh. No? Although Bitcoin yung main bodega ko, but after ko mag-take profit sa Bitcoin, naglaro ako ng altcoins na kung ano-ano, pati NFT pinasok ko. So this cycle, Bitcoin pa rin yung majority ng bodega ko. Meron akong konting piling mga altcoins. Pero nung nakapag-take profit na ako, ang ginawa ko, hindi na ako naglaro ng altcoins. Naglagay na ako sa earn. Naglagay na ako sa pinark ko na siya. Oo. Nagpark na ako. Nanahimik na. In short, nanahimik na. So, mas ngayon, again, mas conservative yung approach because dun sa mga lessons nga na natutunan natin, hindi na ako masyado on exploring now, no, nung mga any altcoins. So, Yeah. yung season ngayon, yung time ngayon ng market, sabi ko nga is for me not the best time to explore altcoins. Kasi during the same period last cycle, ine-explore ko naaral ko pa yung mga altcoins eh. Yeah. Alam mo ba kabisado ko na kumbaga alam ko na, halimbawa si Polygon, minention mo kanina, ang ganda ng Polygon, may mga para-drop sila kung ano man yan, yung ICP, meron silang mga canisters, Mm. may mga ganun eh. Tapos pati mga founders, inaaral ko yan last cycle. So dahil inaaral ko, binasa ko yung white paper, mukhang maganda to, binibili ko ng mas maaga. Maaga akong bumibili Oo. nun eh. So hanggang sa nag-collapse, nag-bear market. So, this time, what I'm doing differently is, hindi ako nagre-research ng mga altcoins. Pero it's not saying na hindi ko sila papansinin. Papansinin ko sila at the right Sa time. tamang panahon. At the right time. Nice. Ako naman yung akin yung pinagkaiba, nag-consolidate na ako. So, may mga binenta na akong mga altcoins na kumita na ako, okay na, binenta ko na, and I put it in Bitcoin na. So, sinusubukan ko na i-consolidate lahat. Yung mga malalaki kong talo pa sa altcoins, hindi ko pa binibenta. Kasi ang laki ng talo ko na parang, ang laki na rin naman ng talo. Pero there's a part of me na gusto ko na nga, ibenta ko na lang to. Sige na nga. Might as well. Kasi kahit maliit-liit na lang yan, pag nilagay mo pa rin sa Bitcoin, pwede pa yun I'm 100% sure magka-10x yan eh. It's not even a matter of if, it's a matter of when. So yun yung isang ginawa kong different ngayon. Hindi na ako nag-experiment with mga new coins na nag-launch sa Solana. I don't care. Wala na akong FOMO. Wala na akong, sayang na, miss ko to, no? Happy na ako with Bitcoin and putting my money in Bitcoin. So, yun ang isa. Tapos sa trading, nung last cycle, mataas ako mag-leverage trade on crypto, on altcoins. Grabe. So, hininto ko na lahat yon. Actually, itong cycle na to, dito ako nasunog nga with leverage on crypto. Nasunog na ako, wala na. Hindi na ako nagle-leverage on crypto. Ngayon, spot na lang ako lahat. Spot na. Spot na lang. And, kadalasan Bitcoin na lang ang tinatrade ko. Meron pa ako tinatrade na iba, pero kadalasan Bitcoin na lang. And the last thing I'm doing that's different is I'm still, yield farming. Oh. Pero, Hindi na 1 million %. wala na 1 million %. Well, it's still good. I'm, Uniswap. Pag tinignan mo Uniswap, ang ganda ng mga returns. At ang maganda dito, yung mga trading pairs, ay yung mga Ethereum, Major pairs. Ethereum USDT, Ethereum USDC, yun ang ko ngayon, fina-farm ko ngayon, nagpo-provide ako ng liquidity. Ang return ko is 70%. Nice. 70% per annum? Per annum, yeah. Oh, maganda na. Maganda. On average, ha? On average, Pag still paminsan-minsan, akit to 110, 120, bababa to 30, pero on average, mga nasa 70%. And I still have it. It's still moving until today. And it's moving and it's earning, maganda yung earning siya. Nice. So, ang ganda nung and plus, banggitin ko lang, ang learning ko naman doon is, kahit na sa liquidity farming, sa liquidity pools, pag nagpo-provide ka ng liquidity, kahit bumaba yung presyo, right? Sabi natin bumaba yung Ethereum, okay lang ako kasi, nung pinasok ko yung Ethereum at 4,000, sabihin, 4 or 5, sabihin mo na, kung bumaba siya ng 4, di dumami yung Ethereum ko at 4,000.
So by the time na ma-out ako ng range, 4,000 pero mas Nadagdagan. madagdagan Ethereum ko. So I actually cost average down. So panalo pa rin ako. Panalo Kasi pa pag rin. bumalik ng Yes. 4-5, mas marami Ethereum na hawak Yes. ko. So I don't have a problem with it. So yun ang ginawa kong different. Nice, nice. Sa akin, ang ginawa kong different is I took profits early. Matatanaw, Tito G, ang aga ko nag-TP. Oo. 70K, nagbebenta na ako, pare. 70K. Oh my God! 70K, 80K, 90K, 100, 105, 115, nagbebenta ako. Pero, konti-konti lang. Okay, good. I Okay. take profit kada milestone. Okay. So, yun yung ginawa ko differently. Kasi dati, nung previous cycle, hindi naman ako nakatipi sa top. Siguro average na benta ko sa mga 40, 45K. Ang sakit sa pakiramdam nung nakita mo na all-time high siya tapos hindi ka nakapagbenta eh. So pagdating ng 33K, nag-uumpisa na ulit akong bumili. So ang tagal ko rin naipit Yes. during last cycle. So yung tinipi ko, binalik ko din. Binalik ko sa market kaagad, no? So bukod sa nag-explore tayo ng mga altcoins, parang lahat tayo ganun ang ginawa. Yes. Maaga akong bumalik sa market. So this cycle, ang ginawa ko, pagka-TP ko, kinash out ko na. So yun Fiat. yun na yung bahay mo ngayon. Wow. Yun na yung bahay. Yun. Kinonvert ko na. Like, Hindi NFT. Hindi NFT. Oo. Tunay na. Ano, why? Kasi, kilala ko yung sarili ko. Last cycle, I did yung earn. Ikaw, ginawa mo yung earn. Pagka-TP ko, nilagay ko rin sa earn. Kaya lang, malikot ako talaga. Nag-start ako mag-futures trading. Pag olat sa futures, kuha muna ako dito sa earn. Ayun, Ililipat nako, ko lilipat muna na dito. naman. Oo, hanggang sa hindi mo nararamdaman, bawas na yung earn ko. Oo. So, this cycle, sabi ko, bukod sa hindi na ako nag-futures trading ng crypto, mostly spot na rin ako ng Bitcoin na lang eh. Talagang tinipi ko na dito. Tinanggal ko na siya sa portfolio ko. Meron akong portfolio na may stables, tapos meron akong portfolio sa local exchange. Peso yon, no, fiat siya, pero naibibili ko siya ng Bitcoin. Bitcoin lang. So one is nag-TP ako, pangalawa, sobrang suplado ko na sa tokens. Na to the point na pag may nagtanong sa akin, Kuyang, anong masasabi mo dito sa to? Hindi ko binabantayan kasi. Wala akong masuggest sa'yo. Kuyang, saan ang magandang abangan itong token na to? Kailangan ko silipin yung chart eh. Siyempre, pero wala akong idea talaga doon sa mga karamihan ng mga tokens, no? So, wala akong masuggest. May magtatanong, Kuyang, anong magandang bilhin? Bitcoin lang talaga yung na-suggest ko kasi it's a hard lesson learned eh nung previous cycle na ginawa naman natin eh. Yeah. Binili natin lahat ng pwedeng bilhin na during that time had a very good narrative. Maganda yung white paper. Yes. Maganda yung white paper. PDF lang pala. Oh, PDF lang pala. exactly. So, yun yung second. So, nasa fiat ako, mostly. Tapos ngayon, I do not have plans yet na bumalik kaagad. No? So, yung mga nabodega kong fiat, wala pa akong planong bumalik. So, talagang iniintay ko siya. Kaya sabi ko sa inyo, naiinip na ako. Pero, kung last cycle, naiinip ako, pero meron akong nakikitang earn na USDT, most probably, naibalik ko na ulit ngayon sa market. So, importante na nagkakaroon tayo ng self-mastery talaga as a trader. Kasi kung hindi, you'll be repeating those mistakes eh. Paulit-ulit lang yan. Hanggat hindi tayo natututo. Alam mo yung sa akin pala, isa palang ginawa ko na palang different din Bumili ako ng NFT nung binanggit mo. For the first time. Hassle. Kasi binili ko siya 12 ETH. Ngayon nasa 6.5 na lang. Pero again, like I said, nung binili ko siya, I knew the risk. At I really wanted that NFT, yung Bored Ape. Yun yung purpose. Wala akong, sabi ko kahit anong mangyari sa price, I wanted that Bored Ape. Kaya wala akong issue. Kaya lang, pag kinwenta mo in terms of number of ETH, dalawa yung meron. Dalawa. Yes. So that's, nawalan ako ng 12 ETH. Nangalahati. Magkano per ETH? $4,000. 4,000, yes. Yan. So you do the math, $48,000.
Tama, no? Oo, yes, $48,000 ang ang nawala ko. Oo. Pero again, I was already happy with my birthday. I'm okay with that. So, walang issue. Pero yun na nga lang. Ngayon pa ako bumili ng ano, no? Ng NFT ngayon na ano. Iba naman yung purpose mo eh. Kaya Yes. yung sinasabi ko. Iba naman yung purpose mo. Malinaw, kasi nung sinabi niya sa akin, kaya ako to binili, Tito G, kasi ganyan. Gusto niyo talaga. Mm. So, sabi ko nga, si Kuyang art collector to eh. Diba? Ayun, oh. Kasi pag tinuring mo na gano'n, na it's an art, You it's a appreciate piece, it. you appreciate it eh. Yeah. Walang presyo yun eh. Yes. Walang presyo yun. No? So, kumbaga, dun mo siya, yung value no, nasa iyo. You Yes. appreciate it. So, yun naman. Kasi if you bought it to make money, definitely, dapat kumakamot ka na ng ulo. Oo. So, importante talaga you know the purpose eh. Of Yes. buying anything. Oo. Bitcoin man yan, altcoins, kotse man kotse yan. man yan. Yes, Oo. kahit kotse, yeah, Oo. exactly, yeah. Kahit ano, you should know bakit mo siya binibili. Yes, Kasi totoo kung yun. hindi, talaga mapapakamot ka eh. Wala namang binili ka na sigurado tataas yung value. Yes, Diba? totoo. Dadating talaga, even mga investments natin, dumadating talaga, magda-down talaga eh. Yeah, pero alam mo yung ano, mga nakikita ko ngayon ano, yung mga ibang pumasok sa market ngayon lang, yung nakapasok ngayon. Mm. Alam mo, may ilan sa kanila, yung girlfriend ko for example, ang swerte niya kasi never pa siya naka-experience nung na-experience natin. Mm. Na bumili ka dito tapos bumagsak. Kasi nung pumasok siya, she came in at $19,000 per Bitcoin. Mm. And we've never seen 19,000 ever Oo, again. yes. From that 15 low, nung umakyat na siya, nung umpisa na yung Wala climb na. niya, Walang limunan. never nang bumalik. Mm. Kaya hindi mo naramdaman yung heartache, Yes. yung sama ng loob na bumalik ka ng 67,000, tapos bumagsak ng 50s, naiiyak ka, parang ano ba nangyari? Oo, pero I think that also good na naranasan natin yun. Yes. Kasi there's a lesson to that eh, di ba? Mm. Pero sa akin, sa mga viewers ngayon, di ba yung mga, marami kasi ngayon, kakapasok lang ngayon eh. Mm. Anong pwede kaya nilang makuha dito or kaya parang from our experiences na pwede lang dalhin with them moving forward sa cycle ngayon to the next cycle? Sa akin, simple lang eh. They should know how to manage their risk well. Sobrang dangerous nitong mundo ng crypto, ng investment, ng trading, na pagka hindi mo siya naiintindihan and you don't know how to manage your risk, pwede ka talaga ma-wipe out eh. Diba? So, based dun sa mga stories naman natin. But, if you're willing to study, willing to learn, and you're willing to actively manage your risk, maybe you have a chance to make it. Diba? So, iwasan lang yung mga padalos-dalos na desisyon involving big amount of money. Mm. 'Di ba? Big amount of money. Pag malaking amount, teka muna, mag-isip 2, 3, 4, 5 beses at pag-aralan nilang mabuti. Kasi ultimately, what you want to develop in this space is the right attitude, 'di ba? Paano gusto mong ma-develop yung tamang character eh, 'di ba? Para eventually as this space matures, 'di ba? Na hindi na masyadong gumagalaw si Bitcoin sa isang tweet ni Trump, hindi na masyadong marami yung mga meme coins na naglilipad. As this space matures, kasabay ka nun, 'di ba? Naggo-grow yung space, naggo-grow ka rin, 'di ba? Kasi ang nakita natin last cycle, maraming mga traders na si Bitcoin bumaba na ng 19K at ngayon ay nasa 110K na, they're still broke. They're still broke. Pero kasama natin sila last cycle. Yes. Diba? So, that's one thing siguro sa lahat ng mga bagong nanonood ngayon na aralin itong space na to and manage your risk very, very well. Ayun. Wow. Ikaw naman. Para sa akin yung important, pag hindi ka magte-trade daily, DCA. Yun yung isang nakita ko talagang very powerful yung DCA. Kasi kahit ako ay DCA until now. So, ilang beses na, like for example, today, Bitcoin is 110, parang I'm probably gonna buy at 110. I will. I'll put some at 110. Pero at the same time, may nakaabang din ako na yung pambodega in case. Oo, kasi right now with this cycle, sa mga bumibili ngayon, there is a possibility that we're close to the top. There is a possibility. Especially, nakikita ko nga na parang nahihirapan yung Bitcoin na eh.
Diyan eh, gumaganyan, Ah, no? Panay sideways tayo. ah. Pero maaga pa, we're still, November's coming in December. So meron tayo, baka magkaroon tayo ng Merry Christmas. Pero even then, pag nagkaroon ng Merry Christmas, guaranteed, 2026, merong opportunity to buy again. Mm. Magkakaroon ng isa pang opportunity yan. Probably at 100, maybe lower. Tignan natin, baka may mag Yes, 90 or yes. 80, o baka nga kung 150 lang nga yung abutan na tong cycle na to, then kung and I think tama yung sinabi ni Kuya G sa akin na Tito G sa akin na 50% drop of Bitcoin is probable. Okay, it's something that could happen. Why? Kasi nga kung stocks nga pag correction major ka 30%, Ah, Bitcoin pa kaya sabihin natin 50%. So kung 150, then we can see 75, Mhm. which is where the last top was yes. before this top. So, then, okay. So, just in case sa mga viewers, yun ang pwede kong ipayo sa inyo yun. And honestly, kung first time ko mag-i-invest, please talaga, Bitcoin muna. Wag altcoins. Yes. Bitcoin lang. Pag may Bitcoin ka na, saka ka na pumasok sa altcoins. Yes, yes. In short, wag mag-all-in, no? Ah, DCA, don't go all in. yeah. Right now, wag ka muna mag Ah. Next year, pag makita natin yung bottom, pwede kang mag-all. Yan. Alright, go ahead, Kuyang. Tama, Tito G, never go all in. No? But if in case you want to go all in dun sa ide-develop mo na skill. Kasi trading is a lifelong skill na magagamit natin kahit na sa pagtanda natin. No? And it's so worth it na we can see life-changing gains talaga dito eh. Mm, No? So it's worth taking the risk to right. go all in on developing your character as a trader. Kasi kung half-baked ka, 'di ba? Papasok ka sa trading. Minsan gusto ko mag-trade, minsan ayoko naman mag-aral eh. Hindi pwede, wala pong ganun dito sa trading. You need to clock in those hours eh. Like what we did, 'di ba? And learn from the experiences of those who came before you. Kasi para hindi mo nadaanan. Mhm. Kasi our experiences, masyado pong mahal yung naging tuition fee Oh. namin. That's why we are here to share no yung naging experience namin para hindi na kayo magbayad. Okay? Pero walang shortcut dito sa trading, Mhm. ano? So, meron kaming naging experience na most probably hindi nyo nadadaanan pero meron din kayong mga magiging experience na kakaiba naman, no, na hindi namin alam. But the bottom line is, no, so yung risk management ninyo kailangan nandyan. If you can avoid trading with leverage, do so. Focus on Bitcoin bago ka tumalon sa ibang mga tokens. Alright. Well said, mga titos. And with that ends our show today. Kung ano man yung lesson na natutunan ninyo ngayong episode na to, paki-type sa comment section. And don't forget to follow, like, share, and subscribe. Hanggang sa susunod na The Trader's Journey Podcast.